6:23. Sumabay kayo sa akin. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Christ Jesus our Lord. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ng ngunit ang libreng kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6:23. Lord, protektahan niyo po kami mula sa COVID at sana Lord mawala na COVID-19 para face to face at ingatan niyo po ang buong mundo mula sa COVID-19 at salamat po sa binigay ng masasayang araw at muling protektahan po ang missionaries. In Jesus' name we pray. Amen. Oops! Naalala niyo ba mga bata ang itinuro sa atin ni Teacher Sofia nung nakaraang linggo? Ito ay ang pinamagatang Jesus tells about future. Naku! Nakapili na ba kayo ng inyong future? O ang inyong kinabukasan pagdating ng araw gaya ko? Kung hindi pa, halik kayo! Panoorin natin ito. Teka, may problema ako. Anong pintuan kaya ang ating pipiliin? Tulungan niyo ako mga bata. Saan kaya ang pintuan na ating pipiliin? Dito kaya? O dito? Ano sa palagay niyo? Ang pintuan na inyong pipiliin. Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Jenny at ako ang magtuturo sa inyo ngayon. Meron tayong dalawang kwento ang pag-aaralan ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, magdasal muna tayo. Ipikit natin ang mga mata, pagdikitin ang ating mga kamay, at iyuko ang ating mga ulo. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na matutunan ang inyong salita, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga bata na naririto, nanonood. Maraming salamat din po sa buhay ng kanilang magulang na nag-guide po sa kanila. And Lord, gabayan niyo po sila sa araw-araw. Naway may matutunan po sila sa kwentong pag-aaralan namin ngayon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, handa na ba kayo? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa isang tao na lumapit kay God para kasi nakikurious siya or napapaisip siya kung ano ang pagkakaiba ng langit at impyerno. Kayo ba? Alam niyo ba kung anong pagkakaiba ng langit at impyerno? Isang araw, yung isang tao daw or yung isang lalaki nagtanong kay God. Sabi niya kay God, Lord, ano po ba ang pagkakaiba ng langit at impyerno? Tapos, ang ginawa ng Panginoon, may ipinakita siyang dalawang pinto. Dinala siya sa dalawang pinto. So, una, binuksan, pumasok. Naglakad sila ni Lord. Tapos, pumunta sila sa isang pinto. Sa unang pintuan. Pagbukas niya ng pintuan, merong isang malaking lamesa. Bilog yung lamesa. Tapos, meron doon yung pagkain na masarap daw na pagkain. Tapos natatakam na nga yung lalaki kasi ang sarap daw, ang bango. Tapos nakita niya yung mga taong nandun, ang papayat, parang may mga sakit. Then tapos nakita nila, syempre nasa hapagkainan sila, 'di ba? May nakita siyang kutsara, malaking kutsara, tapos ganun.
syempre, pag mahaba ang kutsara mo, tayo kaya natin kumain ng pagkain kapag ang kutsara natin ay maliit lang, di ba? Yun, mahabang kutsara at malaki. So, yung mga tao, nahihirapan na hindi nila alam kung paano nila kakainin yung pagkain na nasa harapan nila. Kaya sila masyadong payat, di ba? Tapos, di nalungkot ngayon yung lalaki. Then, umalis na sila. Ang sabi ng Panginoon, yan ang impyerno. Walang nagtutulungan. Hindi nila alam kung paano nila kakainin yung pagkain nila kasi walang nagtutulungan. So, ngayon naman, umalis naman na sila. Pumunta na sila sa isa pang pintuan. Yun yung pangalawang pintuan. Tapos, pagbukas ng pintuan, nakakita ulit siya ng malaking lamesa, katulad dun sa nakita niya dun sa umpisa. Tapos, ganun din. Pero yung mga tao doon, medyo malulusog. Tapos, may pagkain din sila na masarap, mabango, amuyin. Tapos yung kutsara nila malaki din. Pero ang pagkakaiba nila doon sa unang pintuan, yung pangalawang pintuan, imbes na magsarili silang kainin nila yung pagkain, ang ginagawa nila ay nagsusubuan sila o nagtutulungan sila. Kaya sila malulusog, hindi katulad dun sa unang pintuan na payat sila o may pagkain sila, pero payat pa rin sila kasi nga hindi sila nagtutulungan. Kaya ang sabi ng Panginoon, yan naman ang langit. Diba? O kasi sa langit may pagtutulungan, hindi sila nahihirapan, diba? Kaya malusog sila. Yon ang ating unang kwento. Ang pangalawa naman nating kwento ay galing sa Bible. Parang pareho lang din siya nung sa una nating kwento na tungkol sa pagtutulungan, ganun, langit at sa impyerno. Nagtataka ba kayo? So, anong dapat natin gawin para mapunta tayo sa langit? O kung bakit may napupunta sa impyerno? So, ito, basahin natin ang kwento ng mayaman at si Lazaro. Ito ay matatagpuan sa ating Biblia, Lucas or Luke chapter 16 verses 19. Okay? So, yung kwento ni rich man at ni Lazarus. Si Lazarus kasi is yung mahirap na tao. Tapos yung rich man naman, yun nga, syempre mayaman siya, maraming pera, yun, bili dito, bili doon, ganun. Tapos si Lazaro, namamalimos lang, ganun, may sakit, kaya hindi siya nakakabili ng mga gusto niya, diba? Kaya yun, noong napubuhay pa sila, si Lazaro, yung mayaman, hindi niya tinutulungan si Lazarus. Kahit isang beses hindi niya tinulungan. Di ba mahirap si Lazarus? Yun. So, meron yung isang araw na dumating yung time na namatay na sila pareho. Tapos, si Lazarus ay sinundo ng mga anghel papunta sa langit kasi si Lazarus ay mabuti, ngunit siya ay mahirap. Tapos, yung rich man naman, dinala siya sa impyerno kasi masama siya. Tapos, hindi niya rin tinulungan si Lazarus. Tapos, di syempre, sa langit, dun yung wala ng paghihirap, hindi na siya magkakasakit, hindi na tayo magkakasakit, or hindi na makakaranas ng taggutom, ganun sa langit. Hindi mainit. Sa impyerno, sobrang init. At nandun yung rich man. Tapos, ang nangyari ngayon, init na yung rich man, nahihirapan na siya. Kaya ang nangyari, tapos nakita niya si Abraham sa langit. Sabi niya, Abraham, tulungan mo naman ako. Sabihan mo naman si Lazarus na
tulungan ako dito. Pero, hindi siya pinakinggan ni Abraham. Kasi nga, nung panahong nabubuhay pa sila, hindi niya tinulungan si Lazarus. Okay? Okay. So, may naintindihan ba tayo sa story? Okay. So, ang lesson natin sa story is, para mapunta tayo sa langit, syempre, kailangan nating tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas at gumawa tayo ng mabuti habang nandito tayo sa lupa. Tutulungan natin ang ating kapwa, magiging mabait kay mami at daddy, tutulungan sila mami at daddy sa gawaing bahay, magiging mabait sa kapwa natin, ganun. Para hindi tayo matulad sa rich man and dun sa mga taong hindi nagtutulungan, napupunta sa impyerno. Kapag mabait kang bata, tumutulong kila mami and daddy, at tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Savior, for sure, sa langit ang punta mo. Okay? So, tapos na ang ating story. Bago tayo magpaalam sa isa't isa, mag-pray muna tayo ulit. Okay? Pikit ulit natin ang ating mga mata, pagdikitin ang ating mga kamay, at ibaw ang ating head. Okay. Lord, thank you po sa story po na aming napakinggan tungkol kay Lazarus at sa dalawang pintuan, Panginoon. Panginoon, kayo po ang mag-guide sa mga batang ito po na maunawaan nila ang story na kanila po napakinggan. Nawa, Panginoon, ay sila'y lumaking mabuti at nagtutulungan, Panginoon. Ito lang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Nakapili na ba kayo kung saang pintuan kayo papasok? Dito nga ba? Or dito? Mga bata, tara. Sama-sama nating buksan ang dalawang pintuan na to. Buksan natin ang unang pintuan. Alam nyo ba na dito pupunta ang mga batang makasarili? Ibig sabihin, ito yung mga bata na puro lang sarili ang kanilang iniisip. Ito ang lugar na tinatawag na hell o impyerno. Gaya ng unang pinto sa ating story na binuksan ni teacher. Gusto mo ba dito? Halika kayo, buksan natin ang pangalawang pintuan. Dito naman pupunta ang mga batang tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo. Mga batang punong-puno ng pagmamahal. Ito, ang lugar na ito ay tinatawag na heaven o langit. Ito naman yung pangalawang pintuan na binuksan ni teacher. Siguro naman ngayon nakapili na kayo kung saang pintuan ang bubuksan ninyo o saang pinto ka papasok, yung future o kinabukasan. Saan nyo gusto? Sa unang pintuan o sa pangalawang pintuan? Napakadali, di ba mga bata? Kung gusto natin ang lahat tayo ay gusto natin pumasok dito sa pangalawang pintuan, bilang iyong kinabukasan o future pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Madali lang din, sapagkat ang kailangan mo lang gawin para makapasok dito ay tanggapin si Heso Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dapat maniwala ka, magtitiwala at patuloy na maniniwala na si Heso Kristo ay namatay para sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan, para ikaw ay maligtas. Nakapili ka na ba? Naway sa ating pagtatapos ng ating story o Sunday School ngayong umaga, ay kayo ay nakapagdesisyon na kung saan kayo pupunta pagdating ng araw, ang iyong kinabukasan. Hell, na punong-puno ng selfishness o makasarili, o langit na punong-puno ng
pagmamahal habang buhay. Paalam mga bata!